Galang, ano. Basahin nyo yung post ni General De Leon, no? Nakalagay doon, ano ba mga nagawa ni PBBM? Pareha, similar doon sa sinasabi ni Colonel Galang, no? Nakalagay doon, nagawa niyang ibenta yung 24.9 tons na ginto. Nagawa niyang kunin yung pondo ng PhilHealth. Nagawa niyang pagtakpan ang etc., no? Basahin niyo, napakaganda. Dagdagan niyo na lang daw kung ano yung mga nagawa pa ni PBBM. May nag-message sa atin ngayon. Simple lang ang gustong marinig nila ng karamihan kay BBM bukas sa SONA. Simple, wag na yung maraming pangako. Ang gustong marinig ng taong bayan kay BBM, nag-order siya bukas mismo na i-freeze lahat ng asset, lahat ng involved sa flood control. Yun ang gustong marinig. Frozen lahat ng asset. At pangalawa, on the spot, i-declare niya yung pag-aresto kay Romualdez at yung pagtugis kay Saldico at sa iba pang involved. Yun lang, mamahalin siya ng taong bayan baka sakali. Pero pag kayo nilagpasan niya, palagay ko yung galit ng taong bayan lalong madadagdagan. Sige. Walang mic. Ayan. Follow pa tanong lang sir, no? Ito, unconfirmed pa ito at mayroon daw magaganap na yun yung SONA. So unconfirmed itong natanggap ko kung magkakaroon ng rally itong kapatiran na INC. So anong posisyon ninyo? Makikisama ba tayo doon, sir? Walang confirmation yan, unconfirmed. At saka alam naman natin na 112 anniversary nung yung sinabi mong kapatiran, at sa pagkakalam namin, yan ay selebrasyon ng kanilang pagka-relihiyon o spiritual ang selebrasyon. So inaasahan namin na walang pagkilos na ganyan na mga sinasabi mo na rally o anuman. Kasi malalaman natin, maaaring maimbita kami kung meron man silang ganon o mga pagkilos ng ganon. Pero sa ngayon, walang ganon. Kung tungkol sa bagay na yun, sarili pong desisyon yun ng INC kung ano yung gagawin nila. Ngayon, kung tungkol po sa suporta, hindi lang naman po INC sinusuportahan ng UPI. Kahit ano pong religious congregation yan, kung ang kanila pong stand is against corruption and for transparency, accountability, and true justice, susuportahan po ng UPI yan. Irregardless po kung anong klase, kung anong sector yan, anong denomination ng religion. Mapa-Muslim yan, mapa-Katoliko, mapa-INC, mga born again. Kung sila po ay naninindigan para sa katotohanan at para po sa katarungan, susuportahan po yun ng UPI. Yun lamang po. Tama yun, kasi yung nagkaroon ng protest rally rin ng ating mga Catholic Church, yung mga liberal, yung White Ribbon Movement, nakisama ang UPI dyan. Sasama-sama kami doon sa misa, nandun kami. Pero nung huli na lang namin nalaman na kasama pala sa nag-organisa ay yung mga CPP, NPA, NDF at lahat halos ng mga magsasalita doon ay mga komunista. Hindi na kami sumama doon sa rally. Pero sana nandun kami at mga kasamahan natin, mga allied groups natin ay sana mag-attend sa rally ng White Ribbon Movement na yon. Pero tama yung sinabi ni Colonel Galang, ang UPI po ay sumusuporta
Hindi lamang sa mga individual na mga kababayan natin, kundi lahat ng mga grupo na nagpapanukala, na nagsusulong ng advokasya tungkol dito kontra dito sa matinding korupsyon na ito, tungkol sa pananagutan at saka tungkol sa kabutihan ng ating bayan. So whether Kapatiran, may Iglesia ni Cristo, whether Roman Catholic Church, yung mga evangelical churches, whether Muslim groups, sumusuporta po ang United People's Initiative tungkol dito sa advokasya, tungkol dito sa korupsyon, pananagutan sa ating bayan. So, si Captain Ray. Bago natin makalimutan, i-brief tayo ni Professor Nur, ating UPI Mindanao. Doon sa nakaraang rally kasi kulang yung sagot namin kanina kung gano'ng kalawak na yung movement ng UPI. So explain niya, hindi lang na-covered ng mainstream media, pero nung nakaraang rally natin, nung 19, may simultaneous rallies tayo sa Visayas, meron sa Bicol region at saka sa Mindanao. Yung sa Mindanao natin, i-brief kayo ni Professor Norin kung anong kaganapan yung nangyari dun sa mga areas nung 6 na regions natin sa Mindanao. Prof. Nur. Maraming salamat. Malugod naming ibinabalita sa sambayanan na yung pong UPI ay tulad ng sinabi ko sa umpisa kanina, hindi lamang dito sa Luzon, kundi lumawak na po tayo sa buong bansa. Nung nakaraang rally, nagkaroon po tayo ng simultaneous na pagrarally rin sa iba't ibang probinsya, iba't ibang mga lungsod sa Mindanao. Unang-una dyan yung sa Bukidnon, napakarami hong dumalo. At ang kagandahan nun, hindi ho lamang isang sektor yun. Nandun lahat, hindi lamang Muslim yung nagrally. Nandun na yung lumad, nandun yung kapatid na Kristiyano, nandun yung iba't ibang mga sektor. Pangalawa ho, nagkaroon din po tayo ng rally sa Isabela City, doon sa aking bayan, sa Basilan po. Bagamat hindi siya ganoon karami yung dumalo sapagkat meron lang mga kunting problema. Pero naipahayag natin yung mensahe una-una doon sa lokal, sa probinsya at lalo na sa sambayanan na yung pakikialam, pakikibaka ng taong bayan ay hindi lamang sa isang lugar kundi laganap na ho hanggang doon sa mga kapuluan natin. Mayroon din ho tayong naganap na rally sa Pulumulok. Doon na po nagkita-kita lahat from Cotabato City sapagkat yung Cotabato City natin supposedly na magkakaroon tayo doon ng isang napakalaki sana, pero last minute kinansilan ng alkalde ng Cotabato City dahil sa kadahilanan na dadating daw si Presidente the following day. So kinansila yung permit natin, hindi na tayo umangal bagkos pinaubayan na lang natin, pero nag-reposition po kami, pumunta yung mga kasamahan natin sa Pulumulok at doon lahat nag-concentrate at napakarami ding dumalo doon. And then nagkaroon din po tayo sa General Santos City and sa Cagayan mayroon din tayo. Yun po yung medyo significant na mga event na nangyari on that day. At meron tayong mga packet ng mga rallies, yung isang grupo lamang na nag-usap-usap diyan sa Zamboanga City, mayroon tayo sa Pagadian, mayroon tayo. Sa susunod, yung katanungan kanina, kung magkakaroon ba ng mas malawakan pa, kung ihinto bang UPI, definitely hindi po kami hinto. At we promise na sa susunod na pagkilos, makikita niyo mga kapatid niyo sa Mindanao, mas marami pa, mas malawak pa yung pong pagkilos doon. Kasi itong nakaraang rally po ay sa totoo lang, short notice wala ngang isang linggo ang preparasyon. Pero sa kadahilanan na namumulat tayo
sa pangyayari sa ating bansa ay nandyan po yung siklab, yung damdamin ng ating mga kababayan sa Mindanao na makisali na dito sa, at nakikisali naman ever since dito sa ating national issue. Lalo na, ang pinag-uusapan dito ay yung buhay po natin, kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod nating henerasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Prof. Nor. Hello? Hello. So, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Professor Norin, hindi lamang doon sa Mindanao, mayroon tayong rally, meron din tayo sa Naga City, sa Bicol, itong nakaraan, kasabay dito sa Liwasan, sa 15 Martires, yung kanilang Freedom Park doon sa Naga City. Meron din tayo sa Plaza Independencia sa Cebu City. Okay, marami nag-attend doon. Pero itong susunod nga, sinasabi natin, pagkaandaan natin maigi para hindi lamang yung mga probinsya o yung mga syudad na yun, kundi mas marami pang mga syudad, mas marami pang mga probinsya, mas marami pang mga bayan-bayan kung saan tayo magkakaroon ng simultaneous, sabay-sabay na mga rally. Sige, yung tanong. Kailan ng masa page, sir? Clarify ko lang, sir. Yung banta ba ay para lang ba yun sa SONA at the same time para gamitin ang UPI? Hindi, yung banta, yung tong threat na in-analyze natin, na-receive natin, in-evaluate natin yan yung mga banta na yan sa security ay dito sa gagawing nating rally. Ano, ha? So tayo ay conscious dyan dahil sa mga mass movement na ganito ay maaaring merong mga grupo na magte-take advantage ng situation para guluhin para sa kanilang pangsariling kapakanan. So in-evaluate natin yon at mataas ang evaluation niya. Sabi nga ng General Kita, A2, mataas yun. So talagang kailangan natin i-cancel, itigil muna pansamantala mga rally ngayong araw para mapangalagaan ang seguridad ng ating mga kababayan na mag-a-attend dyan sa rally na yan. Pero makakaasa kayo, sinasabi nga namin, itong susunod na mga araw ay magkakaroon pa tayo ng mas malaki, mas malawak na mga protest rally para ipahayag natin ang ating mga damdamin tungkol dito sa matinding korupsyon, kabayaan, mga pang-abuso na nangyari sa ating bayan. Ngayon, kinansela man natin ang rally ngayon dito sa Manila at saka doon sa mga ibang lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero mamayang alas 6 ng gabi, magkakaroon po tayo ng virtual rally, virtual people's protest rally. Virtual, ibig sabihin online. Luzon, Visayas, Mindanao. Maganda ito dahil magkakaroon tayo ng link. Kumbaga, maski saan, maski yung nasa ibang bansa, pwedeng sumama. Ipapublish natin mamaya yung link nito para maka-join kayo sa virtual protest rally na ito. Yung ating Google Meets na application, yun ang gagamit natin. So yung mga kababayan natin na gustong sumama doon sa rally na yun, kauna-unahan, ito ay parang trial lang muna. Paano? Pero in-expect natin marami rin, pero susunod, gagawin, papalaganap natin itong rally para hindi lamang yung mga nasa Metro Manila ang pwede dumalo, magsalita, kundi yung mga kababayan natin sa iba-ibang lugar, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at saka maging yung mga kababayan nating nasa ibang bansa. So mamaya, alas 6 onwards, magkakaroon po tayo ng virtual o online rally. Okay? So, with that, kung wala na kayong katanungan, ito. Meron ba ba? Sige. Please. I-add ko lang muna bago magtanong si kapatid. Padala nyo kay Mark sa ating Executive Secretary yung mga pages ninyo. Kasi yun ang i-announce doon na ito yung mga accredited natin para makapasok sila doon sa Google Meet. So lahat ng accredited natin na mga social media
friends natin, mailagay rin doon yung mga pages nila. So ma-acknowledge sila. So gawin nyo yan ngayon, padala nyo kay Mark para mamayang alas 6, automatic mabigyan sila ng access at makover nila yung ating virtual online rallies natin Luzon, Visayas sa Mindanao. Hello po. Pagkatapos po nitong mga malawakang rally sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, kung hindi po papansinin ng ating gobyerno itong mga protesta na sinasagawa po ng UPI, what is the least you can do po for the Filipino people? Itong ating samahan o kilusan sa UPI ay People's Initiative po. People's Initiative. Meaning, hindi po ito partido politikal, hindi ito samahan kung anumang sinusulong, kundi yung advokasya ng mga maraming bagay na nagsusulong ng kabutihan ng ating bansa. Okay? Kasama nga dito itong labanan, itong korupsyon na nangyari sa ating bayan. So tuloy-tuloy po ang United People's Initiative sa isang mapayapa, legal, lawful, non-partisan at saka constitutional na pamamaraan. So marami pong nagsasabi sa atin na wala pong mangyayari dito sa mga rally na ganyan. Kailangan na po, sabi nila, maraming nagsasabi sa atin na dapat tularan natin yung bansa na mayroong karahasan tulad nung nangyari sa Nepal. Pero ito pong United People's Initiative ay naninindigan na isang samahan, isang kilusan, isang mass movement na hindi dapat nahahaluan ng karahasan. Kaya precisely bakit natin tinigil, ipinansila itong rally na ito ngayon dahil nga ayaw po natin ng karahasan. So hindi titigil po ang United People's Initiative na isulong yung mga ganitong advokasya, ganitong panindigan sa pamamaraan ng isang mapayapa na mass movement. So makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po natin yung mga itong pakilos, mass movement, mga tao, mga people mismo, mga taong bayan mismo ang nagsasabi na tama na, sobra na, itigil na yan. So hindi tayo pwede lumihis doon. So naniniwala tayo na habang patuloy natin ginagawa ito, nare-realize ng ating mga kababayan at dahan-dahan silang sasama sa mga mass movement na ganito para lalong mas marami, mas pakikinggan po tayo ng ating mga nasa pamalahan. So, inaasahan po namin na dadami talaga, dadami po tayo. Si Colonel Galang. Yung tanong ni Melvi, hanggang kailan na tayo magpoprotesta, magrarally? Hanggat hindi po tumitigil ng pagnanakaw itong mga corrupt na politiko natin, hindi po tayo titigil. Yan po ang paninindigan ng UPI. At kami po, ang tinatawagan po namin ng pansin, yung pong mga kababayan natin na nanonood ngayon. Narinig nyo po, meron po tayong mga pagkilos na ginagawa nationwide. Kung pwede nga pong ma-organize ng ating mga kababayan sa ibang bansa, na sabayan po yung ating mga ginagawang kilos protesta dito sa Pilipinas, mas maganda po yun. Kasi kailangan po nagkakaisa tayong lahat ng Pilipino, dahil tayo pong lahat yung ninakawan. Hindi po iilan lang, lahat po tayo, pera po, kaban ng bayan yung ninakaw. Kung hindi po tayo kikibo, hindi tayo magpapakita ng ating sama ng loob sa ginawa ng mga politikong korap na ito, para na rin po natin konsinti yung ginawa nilang pagnanakaw. Wala pong pinagkaiba, nakita nyo yung kapitbahay nyo, ninanakawan, pinapanood nyo lang, nakatingin lang kayo. Responsibilidad po ng bawat Pilipino, dahil yan pong perang yan, pera nating lahat. Kaya responsibilidad po ng bawat isa sa atin na tumayo, manindigan laban sa korupsyon. Kaya po yung panawagan namin, hindi po kami tumitigil. Sila nga hindi tumitigil ng pagnanakaw eh. Ngayon lang, yung budget na ipinasa, napakalaki. Anong mangyayari na naman?
Lately, meron na namang inutang. That's how much. Saan na naman gagamitin? Hindi pa nga nila na ipapaliwanag kung saan napunta yung budget nung nakaraang taon eh. Ito na naman tayo ngayon. So, dapat po tayong mga Pilipino, manindigan, kailangan pong tumayo tayo. Kailangan pong maramdaman ng gobyerno na ayaw na natin sa nangyayari, na katiwalian, korupsyon sa bayan natin. Concern ako dun sa tanong mo, sister, kasi yan ang katanungan ng karamihan ng ating mga kababayan. Actually, nakikita namin yung pagod ng mga taong sumasama sa atin sa mga rally. At pagkatapos ng rally, uuwi sila, iisa yung katanungan nila sa kanilang kaisipan. Hanggang kailan ito? So, meron tayong tinatawag na exhaustion. Ibig sabihin, pagod na talaga. Minsan yung iba sumama, sa susunod hindi nasasama. Kaya tayo patuloy na nananawagan, regardless kung may sumasama sa ating marami or kokonti. Naniniwala kasi tayo sa prinsipyo na pinapanindigan natin at yun yung guiding principle na sinasabi ni Major General Romy Pukis, yung ating chairman. Ito po yung ating target para maunawaan ng ating mga kababayan. Meron pong pinakamabilis na paraan para sa pagbabago, pero hindi po tayo doon pupunta dahil kung yan ay maging masalimuot at madugo, mahirap lumabas dyan. Yan po yung pinapag-aralan natin. Although may tinatawag tayong silent majority. Sino yung silent majority? Sila yung may number. Sila yung nasa bahay lang nila. Sila yung nagmamasid. Sila yung nakakaranas ng maraming hirap. Hindi natin sila nakakasama sa kalsada. Sila talaga yung walang-wala. Sila yung damdamin nila halos sa sabog na. Yan yung pinipigilan natin na sumambulat. Kasi pag sumambulat yan, marami yan sila. At hindi natin alam kung ano yung pwede nilang gawin. Sa totoo lang. May mga bagay tayong kayang kontrolin, may mga bagay tayong hindi kayang kontrolin. Kaya ang UPI nagiging example, kaya tayo nagpaparami. Dahil para mabilis sila sa sigaw natin. Kung hindi man sila umaksyon, dahil alam natin lahat, magkaisa tayo sa damdamin, sa kaisipan. Alam natin kahit anong sigaw natin at gaano karaming rally gawin natin, hindi sila gi-give up. Kasi pinagtatakpan nila yung malawakang korupsyon na ginawa nila. Never silang gi-give up. Alam natin yan. Walang magi-give up sa kanila hanggang hindi natatapos yung kanilang termino at gusto pa nga nila itong palawigin. Bakit pinipilit ng UPA na magparami tayo? Ang ginigising natin, yung mga silent majority na nasa bahay lang sila. Sumama sila sa atin, mas malawak yung sigaw natin, mas maririndi yung tenga nila at matatakot sila. Kahit wala tayong ginagawa, nagsama-sama milyon sa kalsada, takot na yung mga yan. At ang higit sa lahat, dahil marami ng tao na sumasama sa atin sa ating mapayapang panawagan, baka sakali lang, magising yung ating mga kapatid sa kasundaluhan. At makita nila yung wisdom na, teka lang, marami na ito, taong bayan na itong sumisigaw. Baka pwedeng mag-usap-usap na tayo, kampihan na natin ang taong bayan. Doon po tayo papunta para alam po natin lahat. Ang galaw po ng United People's Initiative, very transparent po. Wala kaming tinatago. Wala kaming lihim na plano. Wala. Kaya tayo nagpipress con. Kahit may threat sa amin, sinasabi namin yung threat. Pag may plano tayo, nilalahad natin yung plano. Yan lang yung target natin. 1 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao. Sabay-sabay tayong manawagan sa ating mga kapatid sa armed forces. Mga sir, baka naman pwedeng protektahan niyo yung mga nagsasabi ng totoo at baka pwede naman nakampihan niyo na yung taong bayan. Dahil hirap na. Dahil kasama rin sa silent majority yung mga pamilya ng ating mga kapatid sa kapulisan at pamilya ng mga kapatid natin sa kasundaluhan. So ulitin ko, ang target natin, magparami tayo. Pag nakita nilang marami na tayo, milyon na tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, mananawagan tayong direkta sa mga kapatid nating kasundaluhan. Manindigan na kayo. At magkaisa tayo. Ayaw natin na magulong, pakikibaka, gusto natin mapayapa. Mariresolve natin ito sa isang matiwasay na pagpapakita ng pwersa. The only key towards our success, magkaisa, magsama ang taong bayan, ang ating mga kapatid na kasundaluhan. Dagdag ko lang muna, no? Dagdag ko sa sinabi ni Captain Ray, suporta lang, no? Ang samahan natin is very unique.
Sabi nga, People's Initiative. People's tayo yon, Pilipino. Initiative tayo pa rin yon. Nakapag-isip ang UPI na mag-initiate kami para sa kaayusan ng bansa, para sa pagkakaisa ng bansa. Kaya kami natawag na United. Kami, mga sundalo. May kasama tayong MNLF. May police, may army, may Air Force, may Navy at Coast Guard. Yung People's Initiative, mamaya siguro dagdagan ni Captain Rian, ano? So, nabuo namin yan dahil nakikita namin ang ating bansa ay palubog na. So, kami mga Pilipino, kami kasi sundalo, sundalo. Nagre-represent kami sa security ng bansa. Kaya kami united, kasama namin ang lahat ng sektor ng Pilipinas para pagkakaisa natin, para magising na tayong lahat. Ano ba ang nangyayari sa ating bansa? Kayo mga nasa bahay, sana naman, pag ang ating kababayan ay nakikita nyo, naghihirap at umiiyak, humihiling sa inyo ng inyong saklulo para magkaisa tayo at para umunlad ang ating bansa, magkaisa lang tayo sa ating panawagan na uunlad ng ating bayang Pilipinas. Yun lang po.